Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon po sa inyo lahat. Samahan niyo kami sa loob po ng isang oras na puno ng talakayan patungkol po sa air pollution. Sama-sama nating alamin ang iba't ibang epekto ng air pollution sa ating kalikasan at higit sa lahat, sa kalusugan, kasabay niyan ay tutukuyin din natin ang iba't ibang solusyon at suliranin dito. Kaya po tuwing Biyernes, mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, tumutok naman po dito sa Sikap, Kalikasan at Kalusugan. Dahil ang malinis na hangin, karapatan ng bawat isa sa atin. Ako po si Rolly Lakay Gonzalo. Ako po si Dr. Leo Olarte, Chairman ng Coalition ng Clean Air Advocates. Thank you, Doc. Anong mga pag-usapan natin ngayong hapon? Baka pwede natin ihilera na. Pag-usapan natin ngayon at sama-sama nating pag-uusapan din ang tungkol sa clean air programs ng gobyerno, National Check Your Car Day, Open Letter to President Pinoy, Nighttime Anti-Smoke Belching Operations at Clean Air Advocacy ng Miss Global Philippines. At bilang panimula sa ating pong talakayan na ngayong hapon ay balikan natin ang nangyari noong Lunes na National Clean Your Car Day. Panoorin po natin. Battery, check. Oil, check. Gas, check. Ilan lamang ito sa dapat i-check ng mga motorista bago sila bumiyahe lalo na kung malayuan. At isa din ito sa isusulong ng pamahalaan upang ugaliin at maging habit na ng ating mga kababayan na mag-regular maintenance. Napakahalaga nito para malaman kung ang isang sasakyan kailangan ng isa-ilalim sa pagsasaayos, ito ba'y nakapagbubugan na ng usok na nakapipinsala ng kalikasan o di kaya'y dapat na bang palitan. Isa ang Department of Environment and Natural Resources sa mga ahensyang tumututok at gumagawa ng hakbang para bawasan ang polusyon sa kapaligiran. Kung po pwede, piliting matupad ang instruction ng Pangulo. Ang sabi niya, by 2016, pipilitin natin, kung po pwede, pipilitin natin yung ating hangin na nilalanghap, especially sa Metro Manila, ay pumasok sa international standard. Napakagandang objective po niyan, subalit hindi po yan trabaho lamang para sa atin, kundi trabaho ng bawat pamamayang Pilipino. Hindi po pwedeng tayo lamang dahil itong trabahong ito ay hindi kaya kahit ninuman, kundi kaya ng sambayanan. Base sa datos, umaabot sa mahigit 100 total suspended particulates ang naitala dito sa Metro Manila. Mas mataas ito kumpara sa 90 normal TSP. Subalit ngayon, nagpa-plateau sa 125. Ang sama niyan kasi baka hindi na gumalaw doon. So there are so many things that we have to do to make sure that it will go down. One is we are proposing to retrofit the fuel by 2015. Bilang tugon, inilunsad din ang pre-emission testing sa halos 500 sasakyan bago man o lumang modelo. Dito sa DENR compound, katuwang ng pamahalaan ang Coalition on Clean Air Advocates para matyak na environmental friendly yung ating mga sasakyan na bumabiyahe sa Kamaynilaan. Dito, mapapansin natin, sir, anong muna yung chine-check natin dyan? Sir, yung usok po sir, titignan po natin kung maitim na siya. At kung papasa siya sa standards ng ano natin, sir. So kung mapapansin natin na mula dyan sa tambutso ng sasakyan na yan, hanggang dito sa makina na ito yung talagang magtitiyak kung pasado ba o bagsak itong sasakyan na in-inspection. Sir, ano po ang assessment natin sa sasakyan na in-inspection po natin ngayon? Bagsak po siya, sir. Nag-average po siya ng 6.82. Ayan po, failed po sa machine po. Lumalabas sa kagad. Dapat po, linisin muna nila bago po nila ibiyahe. Yun po ang dapat nilang gawin. Sabi nga nung mga chopper natin mas pogi daw na bumiyahe sa Kamaynilaan kung maganda ang anyo ng sasakyan sa labas. Pero mas pogi sa nakararami kung ang sasakyan mo ay environmental friendly. Ayon sa Department of Health, kung magpapatuloy ang pagtaas ng polusyon, may malaking epekto ito sa ating kalusugan. Maaari itong magdulot ng iba't ibang respiratory diseases tulad ng asthma at maging heart failure. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Congratulations sa pagkanda itong ginawa niyong programa, Dr. Olarte. Magkano karami ang mga sasakyan na nag-participate dito sa nilaunch natin noong Lunes na National Clean Your Car Day?
Konti lang ang nag-participate dito sa noong November 17, na libre naman sana ang inspection, ang emission testing dito, pero konti lang ang nakapag-participate. Konti lamang. Despite of the fact na ito'y libre, Doc Olarte, nationwide pa ito, dapat ko konti. Anong assessment niyo? Baka sila ay walang panahon na pumunta. Ito ang sinasabi na non-appearance. Wala silang panahon pumunta doon sa mga emission testing centers. Kaya konti lang ang nakarating doon. Libre pa naman sana ito. Siguro kulang tayo na ano bang kulang, anong kulang natin, Doc? Kulang na information campaign? Mukhang ganun ang naging problema natin. Kaya nga, yun nga ang naging kalungkutan natin at binibigyan na sila ng libreng emission testing sa mga sakyanan nila. Wala pa rin silang panahon. Talagang non-appearance ang problema natin. Alright, simula pa lamang po yan ang ating po mga talakayan ngayong hapon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Makaligtasang araw po sa ating mga kabalitaan. Nandito po tayo ngayon sa Department of Environment and Natural Resources Office dito po sa Quezon City. At mapalad po tayo makakasama si Environment and Natural Resources Secretary Ramon Pahe at magtatanong po tayo hinggil sa nagiging hakbang nila dito po sa pagsugpo sa air pollution. Yes, sir. Nabanggit natin na siyempre tumataas yung air pollution natin sa Metro Manila. Una muna, ano muna ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para labanan po itong pollution natin sa hangin? Actually, ito'y pinakamalaking instruction sa amin ni Pangulo na gawa ng paraan na kung pwede ay maibaba ng gusto ang pollution level natin, especially in Metro Manila, at kung pwede ay maipasok natin sa international standard by 2016. So, itong effort na ito, isa na. At itong kampanyang ang ginagawa natin ay para mapababa ang pollution level. Dahil ang aming model na sinusunod dito ay itong hangin, pollution sa hangin ay hindi concern lamang ng gobyerno. Ito ay concern ng bawat mamamayang Pilipino. Dapat ang kamulatan, kaalaman ay ng bawat mamamayang Pilipino tungkol sa hangin ay mapataas natin. Kasi they will only comply if they know. Dapat alam nila na, for example, kalahati na ng gamot na binibili dito sa Metro Manila sa araw-araw para sa mga upper respiratory illnesses lamang. Yung costs natin inaabot ng 7 billion taon-taon para lamang sa mga pollution-related illnesses. So, dapat maintindihan nila yan at makita nilang, kailangan na pala nating puksain ito. Apo. Nung mga nakaraang episodes natin, Secretary, ibinanggit po natin, ipinaliwanag natin kung ano yung TSP, yung Total Suspended Particulates. Paano po ba sinusukat po ng pamahalaan ito? Dalawang, actually ngayon, because of the technology, tatlo ng standards ang sinusunod natin. One is the TSP, yung tinatawag na Total Suspended Particulates. Ang standard sa buong mundo niyan, 90 micrograms per normal cubic meter of air. Ang pag sinabi mong normal cubic meter of air, yung room temperature na air. At ang sa Metro Manila, lumalabas mga nasa 120 tayo ngayon. 120 to 125. Nagpa-plateau doon. At ang nagawa na nating bumaba yan kasi nung pumasok ang administrasyon ni President Aquino, nasa 166 yan Naipababa natin yan ng around 117 to 118 sometime in 2013. Ngayon bumabalik, nagpa-plateau nga sa 125. Ang tingin namin, dapat talagang gawa ng purposive actions para mapababa natin to 90. Okay. The other standard we are using is PM10, particulate matter 10 microns and below. Ito yung very fine. Papasok na sa baga mo. Ito yung dangerous, carcinogenic, and so on. But there is another measure or unit of measure is PM 2.5. Particulate matter 2.5 microns and below. Ito yung maliit na hindi lang sa baga pumapasok, kundi papasok na sa iyong bloodstream. Actually, dito kaya po tayo nandito sa bahagi po ng DENR compound. Pinagdiriwang natin yung ating National Check Your Car Day. Sir, ano po ba itong event na ito? 80% kasi ng pollution sa Metro Manila ay nanggagaling sa sasakyan. So kapag na-solve natin ito, immediately 80% na-solve mo na, 'di ba? So yung 20% nanggagaling sa mga smokestacks, sa power plants and so on.
yung 80, yun ang gusto namin pagtuunan ng pansin. At yan, maa-achieve natin kung lahat ng sasakyan sa Metro Manila ay naglilinis o pinapacheck up nila na wala silang emission or minimal emission. Opo. Nabanggit niyo po kanina, Secretary, na yung traffic isa din pong dahilan para mag-contribute para tumaas yung ating pollution sa hangin. Ay malaking bagay. Kasi sabi nga namin, kung ikaw ay papuntang Makati sa madaling araw, ay kaya mo yan ibiyahihin ng 15 minutes. Sa 15 minutes, dapat naka-turn off na yung engine mo. Di wala ka ng emission. Kung in 15 minutes, ang emission mo 1 kilong carbon monoxide, na-traffic ka. Naging 1 oras. Di naging 400%. Instead na 1 kilo, naging 4 kilos ang iyong emission. The same distance, the same objective, the same purpose. Pero, ang benepisyo mo the same, subalit, ang emission level mo ay 400%. Okay, bilang panghuling mensahe na lang po, Secretary Paje, sa ating mga tagapanood po ngayon dito sa ating Sikap Kalikasan. Alam mo ho, ang hangin ay isang bagay na hindi natin maiiwasan na gamitin. Kasi mayroon nga kaming kasabihan na dapat ang hangin na hinihinga ng mayaman ka man o mahirap ka man, ang hinihinga nating hangin ay patas. So, responsibilidad yan ng bawat mamamayang Pilipino na linisin ang hangin natin. Dahil hindi po yan tumitingin ang stature sa buhay, pwede kang magkasakit, maski mayaman ka o mahirap ka dahil sa polusyon. Okay po, maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Ramon Paje. At yan po muna ang ating pag-uulat mula pa rin po dito sa DENR Compound, Lungsod ng Quezon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Isamburo. Thank you. At Doc, sundan natin yung VTR na ating napanood, kung paanong linisin ang hangin na ating nilalanghap dito sa Metro Manila. Lumilitaw sa records na DENR na hindi nag-i-improve, kundi pasama na pasama ang sitwasyon ng ating hangin. So that ngayong hapon ay makakakwentuhan natin sa Attorney Jonas Leones ng Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Attorney, ako Yusek, welcome sa ating programa. Welcome, Yusek. Magandang hapon, Lakay, Dr. Leo. Thank you, Yusek. As I was mentioning, hindi gumaganda, hindi nag-i-improve ang sitwasyon ng ating hangin, ang kalidad ng ating hangin dito sa Metro Manila at siguro sa iba pang mga lugar. Ano ang mga pangunahing mga programa na ginagawa po ng DENR? Actually, Lakay, totoo yung sinabi natin sa BTR kanina na talagang lumalala ang ating kalidad ng hangin sa Metro Manila. Ang nakikita nating source ng pollution sa Metro Manila, sabi nga ni nakalihim Ramon Paje, na 80% of the pollution source in Metro Manila are coming from motor vehicles. So sabi niya, kung we can solve this motor vehicle pollution, then at least 80% solve na tayo sa ating pollution. Marami tayong programang naka-line up ngayon sa DENR. Una nga yung sinasabi natin na yung operation ng nighttime ASBU. Ito, inumpisahan natin this week. Kasi napansin natin na yung mga smoke belchers natin, hindi na sila sa umaga nag-ooperate. Sila ngayon nag-ooperate na sa gabi. At nakikita natin na talaga yung mga colorum lumalabas sa gabi. At ito nakikita natin na maramit nagiging, at least nakikita natin tagumpay ng ating effort dito sa apprehension ng mga smoke belchers. Pangalawa, tinutulak namin, kasama natin yung Dr. Leo, yung paggamit ba ng tinatawag nating software sa PETC, yung tinatawag nating image comparison na engine. Ito, Leo, Dr. Leo Lakay, ito yung maganda. Kasi nakikita natin sa PETC ngayon, yung tinatawag nating no-show, yung makakapag-register ka, makakuha ka ng emission test mo, nang hindi ka naman nagpapakita. So, ang ginagawa, dati noon, walang mga picture-picture. Ngayon, ang ginawa natin, para ma-solve na, kita natin kung talagang no-show, kinukuha natin ng picture yung vehicle habang kinukuha yung test. Ngayon, nakagawa na rin. Alam mo, yung mga Pinoy talagang very inquisitive ba? Nakaka-invento kung paano mandadaya. Ang ginagawa na lang, pino-photoshop na ngayon nila yung mga pictures. So, nahuli natin na talagang binabago lang yung kulay sa picture, nilalagay ng bagong license. So, pwede na. So, ngayon, meron software tayong gustong ipa-adapt sa LTO para makita natin talaga, pag-aaralan yung mga pictures kung talagang fake or niloloko tayo. And then, pag nakita natin yung PETC,
nag-undertake pa rin ng mga no-show na emission testing, pwede nating patanggal yan. Ngayon, tapos meron pa kaming isang programa. We are now intensifying our monitoring of air quality in all cities and municipality. Ang gagawin natin dyan, by November, all cities and municipality meron ng monitoring stations. Dahil pagka meron tayong monitoring stations, makikita natin lahat ng cities and munisipyo yung kalidad ng hangin nila. Ang gagawin natin dyan, magkakaroon tayo ng parang billboard. Nakahook yan sa mga stations, makikita natin lahat kung ano ang status ng air quality sa bawat munisipyo at bawat city. So ngayon, based sa mga data nito, tatawagan natin ng pansin ng bawat mga local government units, sasabihin natin sa kanila, Mayor, Mr. Mayor, yung kalidad ng hangin mo dyan medyo talagang madumi, so kailangan medyo i-address natin yung pollution. Kung ganitong paraan, siguro may mga investors matatakot din. Sino ba naman ang gustong pumunta ron sa lugar na masyadong polluted? So ito yung tinatawag nating shame campaign. At ang huling programa natin na napakaganda, kasama natin ang CAA, ang DTI, itong tinatawag na, pati yung LTO, DOTC, para ma-implement na natin yung Motor Vehicle Inspection and Maintenance System. Kasi ngayon, ang problema natin, maraming mga vehicle na nakapag-register ng sasakyan dahil sa emission test. So, okay, sabi natin, pasado ko sa emission test. Ang problema natin, lakay dyan. After 3 months, magpupulyot na. So, ilang taon na sila, ilang buwan na naman sila magpupulyot. Kaya ngayon, through this system, yung tinatawag natin Motor Vehicle Inspection and Maintenance System, bago sila mag-register, dapat meron silang pumasa rito sa ganitong sistema. Ngayon, hindi na lang yung emission. Titingnan yung brake, titingnan yung mga engine nila, and then we will make sure that those vehicles that will be flying in Metro Manila and metro highways, roadworthy. So, ibig sabihin, hindi lang 3 months na kondisyon. For the whole year, may ensure natin na mga vehicles ay condition at hindi na magpupollute. So basically, ito yung mga programa at marami na pa tayong naka-line up para ma-solve natin, ma-address natin yung clean air problem natin dito sa Metro Manila at sa iba pang mga rehiyon. Yusek, ang ating total suspended particles ngayon is already 136 Yes. TSP, no? In 2012, 118 lamang yon. Yeah. Ibig sabihin, mas naging polluted ang ating hangin ngayon. Bakit po ganito? Alam mo, talagang napansin namin, pinag-aaralan namin, bakit nagkaganon? 118 na naging 136 pa ngayon. So nakikita natin, sabi nga natin kanina, 80% of the pollution source in Metro Manila is coming from the motor vehicles. Tingnan mo, sa dami ng sasakyan ngayon sa Metro Manila, ang traffic grabe. Kung ang traffic natin sa Metro Manila ay ganito, can you imagine, sabihin natin kung sa Makati, mula Makati hanggang Quezon City, kung madaling araw walang sasakyan, it will only take you at least 1 hour. 1 hour. Ngayon kung traffic, 4 hours. Sa 1 hour travel ng vehicle natin, sabihin natin na nakapag-emit ang vehicle, isang vehicle ng 1 kilong carbon monoxide sa isang oras. Kung 4 na oras kang nasa kalye, can you imagine, instead of 1 kilogram of carbon monoxide, 4 na oras kang sa daan, 4 kilos of carbon monoxide ang nai-emit mo. So ngayon, ang daming sasakyan. Siguro kaya nga isang programa natin, hinihikayat natin ang DOTC na magkaroon na rin ng volume reduction of vehicle program. Ibig sabihin, tingnan natin kung paano mababawasan yung mga vehicles dito sa Metro Manila. Kasi hindi naman nababawasan. Dagdag ng dagdag. Dagdag ang buses, dagdag ng mga jeep, private vehicles. Yung ating color coding minsan, ala natin, hindi sila lumalabas. Yung isang sasakyan. Pero bibili pa rin ng isang sasakyan para wala na silang color coding. Ibig sabihin, kailangan natin, dahil kulang na rin natin yung mga daanan, kailangan natin, Doc Leo, siguro, medyo magbawas na rin tayo ng sasakyan para ma-solve natin yung kalidad ng hangin sa Metro Manila. Otherwise, kung hindi natin gagawin yun, talagang the quality of air in Metro Manila will really become more deteriorated. Yusek, binabanggit ko kanina na isa sa mga importanteng gawin natin ay yung maintenance ng ating mga sasakyan. Over the years, may mga lumalabas na kung hindi imported, locally made na mga additives na ang purpose ito mga ito ay mabawasan nga yung emission na nagagaling sa mga tambutso ng ating mga sasakyan. Gusto ko na malaman, nakakatulong ba ito mga ito? O gumagawa ba DNR o ang LTO o iba pang ahensya ng gobyerno na
na-test itong mga additives na ito kung totoong nakakatulong sila sa pagkonti ng dangerous na emission na nanggagaling po sa ating mga sasakyan. Oo, totoo yan. Lakay, yan tama. Isa sa mga programa din na tinututukan natin. Oo. Kaya nga sinasabi natin na ang fuel natin sa Metro Manila, yung tinatawag nating Euro 2. Oo. Ito yung fuel na ginagamit ng Euro. Ito yung standard ng fuel, no? Ang problema natin, yung Euro 2, it contains at least mga 500 parts per million of sulfur content. Ngayon, kaya nga ang ginagawa natin dito, hinihikayat natin ng DOE na at least mai-implement na natin yung policy natin sa fuel na instead of using na yung Euro 2 na hindi na talaga ginagamit sa ibang parte ng mundo, start na tayo mag-implement ng Euro 4 fuel. Ang Euro 4 fuel, ang content po nito ng sulfur ay 50 parts per million. Can you imagine? Euro 2 is 500 ppm. Ang Euro 4 is 50 ppm. So, ang laki ng binawas. Ngayon, yung mga blending na sinasabi natin, effective din yan. Kung meron naman tayong mga gasoline station o na nag-introduce ng ganyan na talagang malinis na fuel. Kaya nga, sabihin natin, kung mapapalitan lang natin yung mga pollutive fuels natin and to use a more clean fuel, so siguro ma-solve din natin yung pollution natin. Ay, yung mga additives. Yung mga additives, Yusek. useful yan. Gumagamit na rin po tayo niyan para talagang mamenos yung mga pollutants dun sa mga gasolina. O pwede bang mag-certify ang DNR, for instance, ng specific oil additives na po pwede natin gamitin? Lakay, meron yan naka-prescribe na sa Biofuels Act. Nandun na yung mga blending, nandun na yung mga additives na po pwede na. Alam na lang ng mga gasoline station natin yan, yung kung paano nila titimplahin para maging less pollutive yung mga fuel natin. Maraming walang pakundangan sa pagsira ng ating hangin. Ano po ang mga kaparusahan sa mga air pollutants? Kapag ka po sa tinatawag nating motor vehicles, ito po yung may mga penalties po yan. Ang LTO po ang nagpe-prescribe niyan. Minsan, cancellation ng license, may mga penalties, may mga fines din po yan. Sa motor vehicle, ang mandated agency po dyan ay yung LTO. Pagka naman po sa stationary sources, yung tinatawag nating mga pabrika na may mga stocks na nag-i-emit ng mga smoke, ito po ay sa EMB. So, ibig sabihin, pagka po nakita po natin, ang ginagawa ng DNR na nakita yung pabrika na nag-i-emit ng mga smoke, pinapasarado po ng DNR yan at kinakasuhan po. Bukod sa pagpapasarado, kinakasuhan po natin yung owner for violation of the provision of the Clean Air Act. Can you imagine, Doc, ang penalty po ng mga industries na nagpo-pollute per day, 10,000 to 200,000 per day. Can you imagine kung ang isang pabrika, ipasarado mo, i-penalize mo pa ng 200,000 per day, malaki po. Malaki po talaga. Kaya ngayon, sa mga stationary, 20% lang po yan. Ang tinututukan po natin, yung motor vehicles. Kasama po natin ang LTO. Maraming salamat. As always, Yusek Jonas Leones, OIC Director po ng Environment Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Director Jonas Leones. At Doc, pasalamatan muna natin ang isa sa mga sponsors natin ngayong hapon. Ha? Pakiramdam nyo ba ay meron kayong UTI o tinatawag na urinary tract infection? Para masiguro ang inyong kondisyon, subukan mo itong UTI test ng Blue Cross. This UTI test kit helps detect UTI before any signs of pain or discomfort manifest. You can get the result in just 2 minutes. UTI test kits are available at Watson's, Metro Gaisano, Cebu, and South Star. Mas marami pa tayong mapag-uusapan sa aming pong pagbabalik dito sa inyong Sikap, Kalikasan at Kalusugan. Bilang pagpapaigting sa kampanya laban sa polusyon sa hangin, nagsagawa ng anti-smoke belching operations ang Department of Environment and Natural Resources. Isa-isang pinara ng mga ito ang mga sasakyang nakitang bumubuga ng makapal at nakasusulasok na usok sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa lungsod Quezon. Karamihan sa mga pinarang sasakyan, bumagsak sa isinagawang emission testing matapos lumagpas sa 2.5% na kapal ng usok na siyang pamantayan ng naturang pagsusuri. Kasunod nito, isa-isang natikitan at natanggalan ng plaka ang mga nahuling smoke belcher.
Lahat naman nun ang basta ganyan, hindi na mo ng talagang bubuga usok. Nung kasi yung carbon nung nasa ilalim, papupunta doon sa pupunta doon sa lalabas yun, mga carbon. Wala akong masabi kasi kami hanap buhay lang namin to na na talagang ding rin nila. Tama rin sa kanila. Nasa 136 micrograms ang total suspended particulates o dami ng dumi sa hangin ng Metro Manila. Lubhang mataas ito kumpara sa 90 micrograms na itinuturing nakatanggap-tanggap na pamantayan ukol sa kalinisan sa hangin. Kaya naman ang DENR sa tulong ng iba pang ahensya ng pamahalaan at ng pribadong sektor patuloy na isusulong ang mga hakbang upang labanan ang polusyon sa hangin na isa sa mga nangungunang banta sa kalusugan ng mga mamamayan. This is the first time na nag-operate kami during the night. Dahil nga ang namin, during the night, saka lumalabas yung mga sasakyang mauusok. Ayusin nila yung pagmamaneho. Para hindi ganong umusok at saka iwasan nilang nag-overload. Kasi pag mabigat ng sasakyan mo, ang tendency, magbubuga ka ng maitim na usok. Ang layunin po namin dito ay para malaman ng mga tao ang importansya ng maintenance ng kanilang sasakyan, na yun ang dahilan kung bakit nagiging mausok ang ating mga kapaligiran. Tayo man po ay naaabala rin, tayo po ay na-expose sa masasamang usok, pero nga hindi nila alam kahit mga anak nila kasama ho dito sa ating tinutulungang makalanghap ng malinis na hangin. Pagmumultahin ng 2,000 piso ang mga mahuhuling smoke belcher sa first offense, 4,000 piso sa second offense at 6,000 piso sa third offense. Kanselasyon naman ng prangkisa ang posibleng kaharapin ng mga mahuhuli ng higit sa 3 beses. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bench Bondok. And yes, we're back sa ating pong programang, paano ba ito? Sikap o Sikap, Doc? Sikap. Sikap, Kalikasan at Kalusugan. Ito po ang ikalawang edisyon ho na ating programa na napapanood po ninyo dito sa Channel 4 at live din po tayo napapakinggan sa mga himpilang panradyo ho ng Radyo ng Bayan, Bureau of Broadcast Services. At sa pagkakataon ito, Doc, makakakwentuhan naman natin ang ating mga sundalo sa gabi, no? Okay. Pwede ako nagkakamali, pangatlong gabi, ngayong gabi, na ang mga ito ay iikot sa isang spesipikong lansangan upang manghuli ng mga smoke belchers. Ha? Yeah. First time na meron tayong ganito. Oo. Akala ko ang mga hulihan sa araw lang nangyayari. Sa gabi, may ginagawang operasyon din sila. So para pag-uusapan ang mga nagaganap sa kauna-unahang nighttime anti-smoke belching operations, makakasama natin sina Romy G. Capolong, John Ephraim Nilo, Magandang hapon po. Wilfred Joseph Solon, Joel Robosa, Magandang hapon po. Euclid Soriano. Magandang gabi sa inyong lahat. Di overtime ang ginagawa nila. Dok, mga kapatid, overtime ang ginagawa niyo sa gabi o paano? Panggabi kayo talaga o extra duty yung ginagawa niyo sa gabi na panghuhuli? Halos 3 gabi na po kami nanguhuli sa Commonwealth Avenue, Kansas City. Okay, namamalikmata na nga sila sa puyat Kamusta naman ang inyong isinagawang nighttime smoke and belching operations? Very successful naman po kasi mas marami pong nauhuli sa gabi. Kung mas marami nahuhuli, mas successful. Gano'n yan? Opo. So, saang mga lansagan kayo naisagawa ninyo itong anti-smoke belching operations? Sa ngayon, sir, kasi masyadong malaki yung Commonwealth, hindi kami nagkukos ng traffic doon. Kaya doon muna kami na gano'n. Halos marami kasing mas mausok na sasakyan na dumadaan sa may Commonwealth. Gaano karami ang inyong nahuli, kung meron man? Nung unang gabi po... Dalawang gabi na, di ba? Nung unang gabi pong operation, nakahuli po kami, higit kumulang 37 vehicle po. Aha. At nung pangalawang gabi, 57 vehicles po yung na-apprehend namin. Ano mas marami? Mga sasakyan? Usually, sir, mga bus? Yung mga public utility vehicle, sir, na hindi nila halos na-maintain yung mga sasakyan nila na puro biyahe lang po ng biyahe na napapabayaan na nila yung maintenance na, kaya yun ang nagiging cost ng magiging mausok na sasakyan. Mga bus pa o pribadong sakyanan ang mas madalas na nahuhuli?
Sa ngayon po, ang huli namin halos puro public utility vehicle po. So pagkatapos na hulihin nyo sila, anong susunod na hakbang o anong mangyayari? Tatanggalin nyo sila ng plaka, gano'n ba yun? Opo, tatanggalan po namin ng plaka. Then, yung nakumpiska po namin plaka, isosurrender na po namin sa LTO. Doon na po sila magtutubo sa LTO. Ano ang problema talaga sa mga sakyanan na nahuhuli ninyo? Kulang ng maintenance o hindi sila nagpa-testing talaga sa mga emission testing centers? Ano ba ang problema sa makina nila? Bakit maitim ang usok? Sa akin pong obserbasyon, siguro lack of maintenance. Mga tinitipid ho siguro nila ang pag-maintain sa kanilang mga sasakyan. Lalo na sa mga public utility. At hindi sila makapag-provide ng mga sa maintenance nila. Gabi na ito, ginagawa ninyo. Wala naman kayo nararanasan pa na alam nyo na, baka may mga nakainom na mga driver. Di ba? Wala ba kayong nakainkwentro na matitigas ang ulo? Oo. Kalimitan lang, sir, yung mga pasahero lang na abala daw kami. Sabi naman, para naman sa kanila yung ginagawa din namin. Konting abala, laking ginhawa. Yun lang yung namin, sir, sa kanila. Halimbawa, bus, pinara ninyo at napatunayan yung smoke belt. Paano yung mga pasahero? Lilipat sila sa susunod na bus o paano? Yung talaga, sir, saglit lang talaga yung namin. Hindi namin, tumatagal lang minsan kung yung driver nagpa-participate kaagad. No, di ba tinatanggalan nyo ng plaka? Yes, sir. Mabilisan lang yun, sir. Tapos papabayaan nyo pa rin bumiyahe, gano'n ba yun? May 3 days po siyang na validity. Well, congratulate natin sila, Doc Leo, dahil extra effort. Dapat merong extra allowance man lang. Meron ba? Meron ba libreng hapunan o paano? Libreng merienda? Meron naman po. Nagpo-provide po yung coordinator din po namin si Sir Jerry. Ginagawa niya po ng paraan para maano din yung namin. So, kayo ay isang NGO. Gano'n ba yun? Hindi po. Sa DNR. Sa DNR mismo kayo? Opo. So, meron kayong regular na sweldo sa gobyerno? Meron po. Sa nag-duty kayo ng gabi, ano yun? Considered overtime? Ano ba yun? O ang assignment nyo pang gabi na? Assignment po namin sa gabi muna. May kasama ba kayong mga pulis kung sakaling hindi sumunod sa inyong pag-testing o magagalit yung mga driver o konduktor? Opo, may mga kasama kami mga pulis tsaka mga ibang ahensya ng gobyerno, kamukha po ng Philippine Medical Association tsaka SECA po tsaka PNP. Yun po kasama namin pag kami nag-ooperate ng smoke belching. Lumilitaw ba na mas marami ng smoke belchers sa gabi kaysa sa araw o mas marami pa rin sa araw? O yung ibang mga smoke belchers hindi na pumapasada sa araw para makaiwan sila, kaya sa gabi sila pumapasada. Pero bang ganon? Kaya po mas marami po sila sa gabi kasi iwas huli po sila. Alam nilang nag-ooperate na po kami ng umaga. Mas marami talagang gustong gumawa ng kaliwas-wasan sa gabi, no? Yes. para makaiwan sila sa araw. So, alright, thank you mga kapatid. Pasalamatan natin sila. Salamat mga kapatid. Romy Capolong, John Nilo, thank you very much. Wilfred Solon, Joel Robosa, Euclid Soriano. Maraming salamat sa inyo. Salamat din po. At least nakita sila ng kanilang mga misis, Doc, sa TV. At patunay yan na wala sila sa gabi. Di ba? Well, papatuloy po tayo sa ating pong programa ngayong hapon. Makalipas po muli ang ilang mahalagang patalastas. We're back, Doc, sa ating sikap, paligkasan at kalusugan. At maswerte tayo ngayong hapon dahil may mga beauty tayo mga kasama. Yes. Maganda siguro, pakikilala mo muna sila, Doc. And then, may makasama rin natin sa Citizen Traffic Action. Ang mga beauty queen. Nakasama natin ngayong hapon, mga kinatawa ng Miss Global Philippines. Unahin ko si Raisa Riquel Isidro.
Welcome to the show. Welcome, Raisa. Raisa. Bumati naman kayo. Bumati ka naman, Raisa. Sa mahal na sa go ahead. buhay. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Herzerkel Isidro, isa po sa mga runner-up ng Miss Global Philippines 2014 po. Alright, runner-up si Raisa at kasama rin natin si Athena Catrice. Ikaw yung Miss Global Philippines 2014. Yan pa. Hi, magandang hapon po. Ako po si Athena Catrice from San Pedro, Laguna. Isa po ako sa Miss Global Philippines Tourism Ambassador. Alright. Welcome. Welcome. Pakilala rin natin, Doc, yung iba pa natin mga kasamahan ngayong hapon. Citizens Traffic Action, si Ginoong Raymond Valenzuela. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din po. At si Ginoong Vic Tan. Magandang hapon po. Magandang hapon. At si Ginoong Carlo Palad. Magandang hapon, Lakay. Magandang hapon, Doc. Citizen Traffic Action Traffic Command. Alam ko, Doc, mas gusto mo magtanong muna sa mga beauty siguro. Tanong ko muna sa mga beauty. Ano ang purpose ng Miss Global Philippines? Since Miss Global Philippines is promoting Philippine tourism, so we are here in partner with the DNR with their project na CCAA, which is the Coalition of Clean Air Advocates. So, since we're promoting Philippine tourism po, so number one din po, syempre kailangan makipagtulungan din po kami sa DNR. Syempre, kailangan po kapag promoting Philippine tourism, kailangan maganda yung, syempre, unang-una na po yung simoy ng hangin. So, syempre, kung ipopromote mo ang tourist spots ng Philippines, lalo na, let's say, Metro Manila, since 80% of the air source is coming from the vehicle, so, syempre, kailangan po natin ng malinis na hangin para ma-promote din po natin ng maganda yung turismo natin. Tsaka, yes po, kaya nandito rin po ang Miss Global Philippines winners po is also to promote awareness of what's happening in the environment. So, syempre po, hindi lang po kami yung gagawa ng aksyon, gusto rin po namin na ituro sa mga kabataan or sa lahat po ng tao dito kung paano pangalagaan yung environment. Kasi sa panahon ngayon, ang dami po na nagkakasakit, nagkakaroon na po tayo ng global warming, kaya nagkakaroon po tayo ng mga kalamidad na hindi naman po natin naasahan. So, isa po sa ginagawa ng Miss Global Philippines is yun po, makitie up with the DNR para po dun sa mga clean air programs nila, which is isa po sa ginawa na namin is yung anti-smoke belching program. Nag-participate po ang mga Miss Global Philippines candidates nung umpisa pa po. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po namin ginagawa yon. May mga tree planting na rin po kaming programs. And also, may mga upcoming projects pa po ang DNR na talagang gusto po naming tumulong para po mapaganda yung turismo po natin. Kasi kung malinis ang hangin natin, for sure mas marami pa rin po, mas maraming mga turista na pupunta sa ating bansa. Napapanood natin sa VTR yung actual na participation ninyo, no? Yes po. Ano naman ang karanasan nyo ron sa actual participation ninyo sa paghuli sa mga smoke belchers? Syempre po, since we do sa testing po ng vehicles sa may anti-smoke belching, so kami po mismo yung nagpunta doon at mas lalo po namin na witness kung paano po nag-aano yung mga anti-smoke belching na yan. So, ang ginawa po natin is kami po mismo yung nag-test. So, tinest po namin kung fail po ba, kung pasado po ba or hindi. Tsaka sila na rin po mismo, nung nakita po nila kami, sila na po mismo yung huminto para ipakita yung mga lisensya nila and also ipacheck yung mga sasakyan nila, which is good po kasi nakikita po namin na nagpa-participate din naman po yung ibang mga drivers po natin. So sana po, pati yung iba pong mga may sasakyan pa po is willing po sila na ipatest yung mga sasakyan po nila para ma-maintain po nila at magkaroon po tayo ng malinis na hangin po. Thank you, Athena. Thank Siyempre, you. no? Thank you. Wala nang pinakamaganda kundi makakakita ka ng mga ganda at makakalanghap ka pa ng malinis na hangin. Yan, magandang kombinasyon. Ito naman mga gentlemen, kakusapin natin. Ano ba itong Citizen Traffic Action Traffic Command? Bigyan nyo kami ng brief. Ang Citizen Traffic Action po ay isang
non-government organization, volunteer po kami. Tumutulong po kami sa operation ng DNR para humuli ng mga smoke belcher. Ang trabaho namin, kami po ang mga spotter kung tawagin. Okay. Nakahiwalay kami sa actual na nagtetest ng mga smoke belcher. Malayo ang distansya namin sa kanila para malayo pa lang ibabato namin sa kanila kung anong sasakyan ang nakita namin na bumubuga ng maitim na usok. Gano'n na makalaki itong grupo ninyo? Gano'n na makalaki itong grupo ninyo? As of now, ang grupo namin, ang active member namin, mga 25. Baka we have around less than 100. Dahil para tuloy-tuloy itong operation ng DNR, we can call them up again to be active. Sumasama din kayo sa mga nighttime operation ng anti-smoke belching operations ng EMB, DNR? Opo. Ano pa ang ibang mga aktibidades na nasamahan ninyo para mapabuti ang ating hangin sa Metro Manila? Kailangan po, hipitan natin talaga yung smoke belching. Yung mga sasakyan talaga, kailangan may maintenance yung mga owner. Yan ang responsible nila para sa lahat ng tao. So ano pang mga programa o mga aktibidades na napuntahan na ninyo para mapababa natin ang air pollution sa Manila? Katulad itong mga operation ginagawa ng DNR para mahigpit talaga yung batas natin. Kasi matagal na yung batas natin, 1999 at 1999 pa yan. Pero walang sumusunod. Sinong Raymond naman? Sinong Raymond? Meron ba kayong inspirasyon at o meron ba kayong napagdaanan at nagbuo kayo ng Citizen Traffic Action Traffic Command? Mayroon kayong mga karanasan? Marami naman po kami karanasan kasi ito talagang Citizen Traffic Action. Talagang nagmo-monitor kami kung ano mga nangyayari sa mga kakalsadahan. So, kung saan ba traffic na nire-report namin, so nagbibigay din kami ng mga alternate routes. Okay? So, kung ano pa mga ibang problema na nakikita namin, nire-report namin ito. So, masaya kami na nakapartner namin ng DENR dahil kung ano yung mga nakikita namin mga smoke belching na problema, ngayon kasama na kami sa pag-re-resolve nito. Umaaresto din kayo ng mga air polluters o mga smoke belchers? Hindi po. We are not authorized to do that. But kaya may partnership kami, tumutulong ko sa kanila sa pag-flag down ng mga pollutants para ma-check nila. So for their past operation, itong 2 gabi, kasama po nila kami na tumitingin, nag-spot ng mga air pollutants o yung mga nag-smoke belching. At tinutulungan namin sila na parahin ito para ma-check ang kanilang mga sasakyan. Okay, thank you very much. Salamat, ladies, ang ating mga beauties. Congratulations, Miss Global Philippines runner-up at ating tourism ambassador. Thank you sa inyo dalawa. Pwede po ba Salamat. At i-invite po namin Yes, sila? yes, yes. Yes Go po, ahead. i-invite po namin ang lahat na panoorin po ang late telecast ng aming Miss Global Philippines Coronation Night. Kailan yun? Sa November 23 po, 10 p.m. at GMA News TV. Alright. Gentlemen, salamat na marami. Maraming salamat din po. Maraming salamat po. At magbabalik muli kami. Makalipas po ang ilang mahalaga ang matalastas. Babalik po ang inyong programang Sikap, Kalikasan at Kalusugan. At sa mga pagkakataon ito, Doc Layo, ang ating namang makakakwentuhan ay ang Presidente ng Coalition of Clean Air Advocate Philippines, si Ginoong Erminio Berarano. The last time naging guest din natin siya. No? At ang pag-usapan natin, Doc Layo, ay yung pong urgent appeal to His appeal Excellency to President. President Benigno Simeon Aquino in behalf of the victims of air pollution in the Philippines. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Totoo po yun, meron po tayong sulat na pinareceive sa office ng ating mahal na Pangulo. Ito po yun, pinareceive natin today. Ito po yung tungkol sa ating urgent appeal to him in behalf of the victims of air pollution in the Philippines. Napansin ko ang bar niya ni Dilaw, di ba?
Opo. May mga bar, ano tawag, indication Barcode, sa, may barcode. barcode sa Office of the President. Yung kayang dilaw na yan, ang ibig sabihin yan, very urgent at kinakailangan aksyonan na kaagad. Yun lang, natatanong ko lang. Hindi ko alam eh. Hindi ko po, palagay ko yun po yata yung motif ng Malacanang. So, talagang dilaw talaga. Kung dilaw, ang tinatanong ko, maaaring yung dilaw ay, ibig sabihin, kinakailangan aksyonan kaagad. Diba? Kasi this is a very urgent appeal. Yes, diba? urgent na urgent. Urgent. Kailangan ng action kaagad. Ano ba nilalaman ito, Mr. President? Unang-una po, nilagay po natin dito yung problema ng air pollution na binanggit ng ating bisita kanina na 80% is caused by the mobile emissions. Meron po tayong mga solusyon na sinadjustin sa ating mahal na Pangulo at ang unang-una po ay magkaroon sana ng convergence yung tatlong major agencies ng pamahalaan na nag-handle po ng ating air pollution, which is the DNR as the lead agency. Then nandoon din po ang DOTC at ang DTI. Ang pinaka problema pong nakita namin is the non-implementation of the Section 21D, which is the National Motor Vehicle Inspection and Maintenance Program. Meron po tayong inspection na ginagawa sa LTO and sa private emission testing centers, pero yung maintenance program po ay hindi po nagawa ng solusyon for the past 15 years. So, nakita po namin na kailangan merong maintenance bago magkaroon ng inspection po. Ang tanong ko naman, Mr. President, bakit kinakailangan parating natin ito sa Presidente, kay Pangulong Pinoy? Bakit kinakailangan siya mismo ang ating susulatan? Hindi ba kakayanin ito na iba't ibang mga ahensya ng gobyerno? Kagaya ng DNR, LTO, DOTC, at yung kagaya natin. DTI. At yung kagaya natin, ang mga NGOs, itong Coalition of Clean Air Advocates. Ang nangyari po kasi nagkanya-kanya sila eh. Parang gusto natin itong ihambing sa isang orkestra na meron tayong musicians na merong sa wing instruments, merong percussion at ang kailangan po natin dito ay isang yung conductor para they can come up with a very good music. So yung pong for the past 15 years ang DTI po nag-accredit ng motor shops, ng private emission testing centers. Ang LTO naman, nag-i-inspect lang po ng mga sasakyan sa public utilities. At ang nangyari po dito po natin nakita yung malaking problema na naging high-tech na po yung non-appearance testing na nangyayari sa ating, sa buong Pilipinas po ito, pero mostly dito po sa Metro Manila. Ano ba itong institutionalization of a Bureau of Automotive Maintenance sa DTI? Ano ba ito? Ang gusto po natin, kasi sa DTI po, they have very limited personnel. Nakikipag-meeting po kami sa kanila at yun nga, sinabi nila na wala ho silang sapat na personnel para i-handle yung ganito kalaking trabaho. So nagsasuggest po kami ng Bureau of Automotive Maintenance para meron talagang maging liable at mag-handle dito sa programang aming sinasuggest sa ating mahal na Pangulo. Yun po yung maintenance program. Kasi po yun talaga ho ang pinakasusi para mabawasan natin yung ating problema sa air pollution. Ano naman itong socially acceptable motor reduction program sa Metro Manila? Yan po yung pinaplano po ng DNR na sabi nila yung 15-year-old vehicles dapat i-phase out. So ang ang amin pong pananaw dito, siguro dapat ho lang bantayan yung mga sasakyan. Kung hindi ho sila properly maintained, yun ho dapat ang i-phase out natin. Pero yung meron tayong mga car owners na mahal nila yung kanilang mga sasakyan, na mas mahal pa nila minsan sa kanilang girlfriends or misses, po yun, ayaw po nilang pakawalan yun. So, if it's properly maintained, dapat po bigyan natin sila ng pagkakataon, ariin yung mga ganong klaseng sasakyan. Okay, thank you, sir. At, thank you. Next time, ibabalik ulit natin ang ating guest para mas mahaba pa yung ating talakayan. At, of course, bago tayo tuloy magwakas, Doc, sa hapon ito, pasalamatan po natin ang isa sa mga major sponsors natin, ang
UTI testing. Ano ho? Para masiguro po ang inyong kondisyon, subukan po ninyong ipa-UTI test ng Blue Cross. Ito pong UTI test kit helps detect UTI before any signs of pain or discomfort manifest. You can get the result in just 2 minutes. At ito po mga UTI test kits, mabibili po ninyo sa Watson, sa Metro Gaisano, Cebu, at saka sa South Star. So Doc, tapos na naman ang ating programa ngayong hapon. Yes. Panahon na upang magpasalamat tayo sa ating mga nanonood at mga nakikinig. Laging tandaan ang malinis na hangin, karapatan ng bawat isa-isa sa atin. Ako po naman si Rolly Lacay Gonzalo. Sa susunod na Biyernes, iba pa mga isyong may kinalaman dito, ang ating pag-uusapan dito lang sa Sikap, Kalikasan at Kalusugan. Ako naman si Dr. Leo Olarte, Chairman ng Coalition of Clean Air Advocates of the Philippines. Salamat po. Magandang hapon naman sa inyo lahat.